sobrang dami na. Sikip na ang mga kakural. Sikip na naman sila dito sa ating pan. Baka kita kasi ha. And finally mga kakoral, ito na yung ating ito na yung aking na harvest na azolla. Hi everyone, I am Noel Sodoy Tumbagahon, and for today's video ay mag-ferment ako ng azolla. Kaya samahan niyo ako sa aking YouTube channel, Coral, your guide to animal production. Last time mga kakoral ay pinakita ko sa inyo sa aking unang video kung paano mag-ferment ng azolla, and right now nandito ako ngayon sa aking azolla pond, at kung makikita ninyo ay sobrang dami na naman. So sayang naman kung hindi natin siya i-process. Kaya ngayon mga kakoral ay mag-ferment na naman ako ng azolla para gamitin sa aking mga broiler chickens. So, kaya let's go, let's do this fermentation. Of course mga kakoral ay sa prosesong ito ay as always kailangan natin ng mga kagamitan para ma-process ang azolla na ito. Of course kailangan natin unang-una ay itong tinatawag na tray. So dito natin patutuluin yung ating azolla mamaya, and then of course kailangan din natin ng digital weighing scale para ma-measure natin ang ating azolla, and of course kailangan din natin ng beaker, and as well as kailangan din natin ng tablespoon, and of course ay kailangan din natin ng molasses. So ang molasses na ito talaga yung pinaka-importante sa proseso ng fermentation. And of course mga kakoral ay kailangan din natin ng timba. And then, of course, ay kailangan din natin ng telap, panakip sa ating mga na-process na azolla mamaya. And last ay ito mga kakural, kailangan din natin ng tinatawag na straw para panali sa ating finished products mamaya. Maliban dyan mga kakural, of course, kailangan din natin dito ng tubig. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano gawin ulit ang fermentation ng azolla. Kaya let's go, wag na natin itong patagalin at gawin na natin ang prosesong ito. Ang una na gagawin ko mga kakoral, of course, lulusong ako dito sa aking azolla pond para mangolekta ng azolla. Kaya samahan niyo ako, sana mag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. First thing first mga kakoral, sa pangongolekta ng azolla, of course ay kinakailangan mong ihanda ang lalagyanan katulad ng timba at panandok katulad ng tray. By the way mga kakoral, kaya nga pala ako process or nangolekta uli ngayon ng azolla. Kung makikita ninyo na sobrang dami na ng azolla at sobrang sikip na sila sa aking azolla pond. Sa inyong kaalaman mga kakoral, kaya kung bakit ako nag-decide na i-process uli itong mga azolla, last time kasi naka-experience ako ng pangingitim ng mga azolla. Hindi ko alam kung ano yung naging rason. It's either sa sobrang init or sa sobrang kapal na sila na sa kanilang pond. Kaya para maiwasan yung ganong sitwasyon uli nung aking naranasan before, ay nag-decide na talaga akong i-process sila ngayon. And finally mga kakoral, ito na yung ating aking na harvest na azolla. At ang next natin na gagawin dito mga kakoral ay of course ay huhugasan natin itong mga azolla na ito para mawala yung dumi. And let's go, let's start na hugasan na itong ating azolla. So ayan mga kakoral, ay sisimulan ko na hugasan itong ating azolla.
By the way, mga kakoral, mas mainam na ang nahugasang azola ay ilagay sa tray para makatulo ang tubig para magiging mas maganda at maayos ang proseso ng fermentation. Mahalaga din na ang paghuhugas ng azola, mga kakoral, ay gawin ito sa running water. At the same time ay mas mainam din na hugasan ito ng hindi lang isang beses. Kung pwedeng gawin 2 o 3 ay mas mainam ito. At the same time, mga kakoral, mahalaga talaga na makatulo ang tubig sa azola nang sa ganon ay magiging maayos ang proseso ng fermentation. Minsan kasi, mga kakoral, yung tubig na yan ang nagiging dahilan ng hindi o nagbibigay ng hindi magandang amoy sa finished product ng fermentation. Kaya mas mainam na bago iproseso ang azola or i-ferment ang azola ay hugasan ito ng maayos at patuluin ito. Ayan. And after na mahugasan ito, mga kakoral, ay ano na muna natin siya, patutuluin muna hanggat mawala itong tubig, and afterwards ay magpo-proceed na tayo sa pag-ferment nito. And since nakatulo na ito, mga kakoral, ang ating azola, ngayon ay ipaprocess ko na siya, i-ferment ko na itong azola na ito. Ang una natin na gagawin dito, mga kakoral, is ay timbangin itong ating azola. So I have here digital weighing scale, so hindi masyado makita sa ano. Ang kailangan natin na gawin, mga kakoral, ay i-open natin itong ating digital weighing scale, and of course ay kukunin natin ang timba at ilagay natin ito dito sa kiluhan at i-set siya sa 0. So after na ma-set na siya sa 0 ay maglalagay tayo ngayon ditong, mga kakoral, ng ating azola. So make sure natin na para mabilis lang yung trabaho ay nilagay ko na agad talaga dito yung timba. So tingnan natin din, titingnan ko din, mga kakoral, kung ilang kilo ang pwedeng magawa dito sa ating timba na ito. And also, mga kakoral, sa pag-ferment pala ng azola ay mahalaga na timbangin ng maayos ang azola nang sa ganon ay mailagay din later ang tamang amount ng water at ng molasses, at sa pamamagitan niyan ay magiging maayos ang proseso ng fermentation. Ang next natin, mga kakoral, na gagawin is magdi-distribute tayo dito ng tubig sa ating mga timba na may azola. So since ang bawat timba ay naglalaman ng 2 kilo, ibig sabihin ay lalagyan din siya natin ng 2 liters of water. Kaya let's go. Baba muna natin aritong ang ating kiluhan, and ito yung tubig. Okay, 1. So ang ano pala na ito, kakoral, ang beaker pala na ito ay 500 ml capacity ito. So bali 4 sa isang timba ang aking ilalagay. 3. Four.
So, ayan mga kakoral, tapos na nating lagyan sila ng tubig at ngayon naman ay ilalagay natin itong molasses. So, ayusin muna natin ito, baba muna natin. And then, tabi muna natin ito. Yan. So, maglagay tayo muna ngayon ng molasses mga kakoral. Nagakuha na ang ano. So, ang bawat timba pala mga kakoral ay lalagyan natin ng 6 tablespoon ng molasses. So, dahil ito ay 2 litrong tubig yung ating nilagay. Okay. And after natin na mailagay itong molasses mga kakoral ay kailangan nating haluin itong ating ating azola para mag-combine ang ating mag-mix ang ating molasses, ang ating tubig at ang ating azola. So kailangan talaga siya na haluin ng maayos mga kakoral para ito ay maging maganda ang proseso ng fermentation. Okay. And after na mailagay ang molasses mga kakoral ay haluin ito ng maayos nang sa ganon ay magmix ang water, azola at ang molasses. And ito, tapos na ito mga kakoral. Ang next natin na gagawin ay takpan natin ito at after na matakpan ay i-store natin sa malamig at safe na lugar. Ayan mga kakoral, ay tapos na ako sa pagproseso ng or pag-ferment ng azola. I hope nag-enjoy ka at may natutunan ka sa aking video.